ayon po dito kay former Senator Trillanes, pakakasuhan daw po itong si Paulo Pulong Duterte sa Enero. Ibig sabihin sa January, tapos si Paulo Duterte dito po kay former Senator Trillanes. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption dyan sa infrastructure. Kasi sa totoo lang mga kababayan, 51 billion pesos, halos 3 distrito na yung kaya po niyang pagandahin. Diba, 51 billion pesos, biruin niyo kung gaano kalaki nun. Sure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So ano klaseng yan? Investigative body yan. Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Nako, mukha atang madadali din ng ombudsman ito pong si Paulo Duterte, mga kababayan. Ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have the right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yun. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So should we expect you, Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipafile ito. So, pinapasada namin ito. Marami kasi ito At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya, 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip doon sa distrito ni Pulong Duterte. Ano yung mahiwaga dito? What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay. Nabanggit niyo po unang-una na, of course, si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yun. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yung naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH, bakit di sila pumupunta doon? Diba? Opo, ito po bang sinasabi? Yan kasi talaga mga kababayan ang totoong problema. Diba, kung makikita nyo, nagpapansin itong si Magalong. Kunyari, pasama-sama doon sa mga investigasyon. Pero, yung mismong isang bagay na pinaka-importante kung saan dapat din masilip at malaman ng taong bayan, kung napakinabangan ba ng mamamayang Pilipino yung pinagdalhan ng 51 billion pesos, hindi po nagawa nilang silipin. Hindi nila nagawang tingnan. Ano po ang dahilan? Ito po ba ay natatakot sina Magalong? O sadyang ayaw lang nilang tingnan kasi kaalyado o kakampi nila ito po mga Duterte. At ayaw nila na masagasaan itong si Pulong. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sabing mga rocknetting scam during the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko itong 51 billion. Okay. At ang ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, hindi lang si Eric Yap yan. Ang kapartner niya dyan sa mga anomalyang yan ay si Pulong. Kasi alam ng mga taga-kongreso, na tao lang ni Pulong, si Eric Yap na ginawang appropriations committee. Kaya yan ang sitwasyon dyan. So, partnership yan. Kumbaga, yan po ang kailangan nating patunayan, yung relationship between Pulong Duterte and
Congressman Eric Yap. But as far as I know, and correct me if I'm wrong po, Senator Trillanes, ito pong, nakapag-file na po kayo ng kaso against Senator Bongo and former President Digong Duterte in relation to the billions of pesos of projects that were awarded to the construction company po ng mga kaanak ni Senator Go. Is that correct? Yes, Okay. na-file na natin. Kasi nga, hindi gumagalaw itong ICI eh. Ano Ako na lang mismo. ano na diba? pong estado noon na Senator Sunny? I would like to believe na nagsisimula na yung fact-finding phase ng Office of the Ombudsman. Kasi Tama. matagal ko nang na-submit yan. Dapat pinapaspasan nila kasi ito napaka-obvious po na itong kaso ni Bongo. Biruin nyo, 7 billion pesos worth of projects ang inaward sa tatay at kapatid niya na maliwanag yan sa ating batas na bawal. Bawal. At saka take note mga kababayan na noong mga panahon na nakatatanggap ng proyekto itong si LTG at saka itong Alfrego Builders. Ito pong noong mga panahon na yan, pamula 2016 hanggang 2022, maliwanag naman po mga kababayan na Special Assistant to the President. Special Assistant to the President. Ito pong si Bongo mga kababayan. At isa rin po siya sa makapangyarihan nung panahon po ni Digong. Kasi nga, kanang kamay siya ni Duterte. Isang tawag niya lang, one call away mga kababayan, automatic approve. Di po ba ganyan kamakapangyarihan? Ito pong si Bongo. Kaya nga isang malaking kalokohan at suntok sa buwan yung sinasabi niya na hindi siya pumapayag na makakuha ng proyekto yung kanyang pamilya mga kababayan gamit yung kanyang pangalan. Isang malaking kalokohan po yan. Lalo na at ang meaning ng CLTJ ay initial na mga pangalan nitong si Bongo. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Magkaroon ng kontrata sa nasasakupan mong teritoryo, siya, senador siya at special assistant to the president na buong Pilipinas yung sakop nila. Hindi pwede kang makakuha ng kontrata within 4th degree of consanguinity and affinity. Kaya kung ikaw ay senador, Sarap no? Kung ito yung susunod na magiging presidente mga kababayan. Diba? Napakatindi nito pag naging presidente ito kung sakasakali. Kasi mga kababayan, talagang durog dito mga Duterte, maniwala kayo. Pag naging presidente ito, talagang lahat ng kalokohan na ginawa ng mga Duterte, hindi na po talaga makakalusot. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. wala ka dapat kontraktor na kapatid at tatay. Tama. Ang advice mo sa kanila, kung sila ay may ganyang klaseng trabaho, doon sila sa private sector magtrabaho. Kasi merong conflict. Ito, 200 contracts ang inaward. Ano ba bang kailangan natin pag-isipan dito? Ito yung mga dapat unang nakukulong. Pero, yun na nga mahiwaga eh. Di ba? Anong ginagawa nitong mga ito? Now, Senator Sunny, nakuha namin itong list ng umano'y DPWH leaks kung saan nakalista as a 2020 proponent sa DPWH budget proposal sa NEP, itong si Congressman Paulo Duterte. The total reached 764 million pesos, which is far from the 51 billion peso insertion allegations. What can you say about this po? Yan kasi yung sa NEP. At yung sinasabi natin dito, yung insertion sa GAB, sa General Appropriations Bill, yung sa House. Okay. Tapos eventually sa BICAM. May proseso po yan eh. Yung mga sinasabi nila ngayong DPWH leaks na yan, yan po yung sa National Expenditure Program. Okay. Requests. Kita nyo, Oo. anong taon po yan? 2020. Baka 2020. Biruin nyo, doon nagsimula. Pero nung nasa House na, lumobo ng bilyon-bilyon na yan. Kaya nga, pag tinotal mo, 2020 to 2022, doon sa distrito ni Pulong, maliwanag mo naman yun eh. Makukuha natin yan sa DPWH, saka sa DBM, kung magkano ang na-allocate na pondo ng gobyerno sa distrito ni Pulong from 2020 to 2022. Pag tinotal mo yan, 51 billion po. At kinumpirma na nga ni hindi lang ng dokumento, pati mismo si Yusek Cabral. At si Pulong mismo, umamin siya. 49 billion daw. Well, speaking of Yusek Cabral po, kasi syempre pinag-uusapan itong files na hawak ni Congressman Leandro Leviste, and I'm sure you are monitoring this. Yan. Ano ho ba ang masasabi nyo dito at ano ba ang silbi nitong listahan na ito? Yan nga po sinasabi ko. Yung listahan na yan, guide lang yan. Okay. Pero ang dami mo pang kailangan ng mga dokumento para makabuild ka ng kaso. Ang sinasabi ko, what we have now, yung na-file ko kay Bongo, kumpleto na yung dokumento, mga kontrata ng tatay niya na napirmahan, ng tatay at kapatid niya, nung mayor si Duterte, siya yung executive assistant, nung presidente si Duterte, na siya yung special assistant to the president, hanggang nung senador siya. Maliwanag na po yun. Na-build na yung case. Ito. Kasi biruin nyo mga kababayan biruin nyo. Kung napapunta lang sana yung mga dokumento kay former Senator Trillanes, baka inaksyonan na po yan agad-agad ni former Senator Trillanes. Kaso ang problema, kay Congressman Leandro Leviste napapunta yung mga dokumento kaya hindi po talaga niya inanuhan. Tawag dito, hindi niya inaksyonan sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa may nangyari na doon sa isang undersecretary o former undersecretary mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo, ito ang pagkakaiba. Nung nakakuha ng sapat na dokumento, ebidensya, ito pong si former Senator Trillanes, inaksyonan na po agad niya. Nag-conduct na agad siya ng investigation, binuo ang ebidensya, and then i-final.
sa ombudsman, mga kababayan. Ngayon, nasa sa ombudsman na lang yung bola kung tatrabahuin nila yan. Ano lang to, insinuation, chismis pa lang yung ginagawa ng big deal ng nito ni Congressman Libiste sa media. Kagat na kagat naman kayo. Ito buo na eh. Itong Kipulong buo na rin. 51 billion. Saan mo sisiksik yung 51 billion pesos sa isang distrito? Yun na lang common sense. Kaya yun na nga. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Well, up to now po, hindi kayo kumbinsido na nagagawa ng ICI ang kanyang trabaho. Right from the get-go, yun ang inaantay ko. Kasi di ba, dapat magsisimula ka. Kailan ba ito nagsimula? Dapat yung investigasyon nila kung kailan ito yung ganitong practice nagsimula. Nagsimula nung panahon ni Duterte. O inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang negosyo simula nung late 2016 hanggang 2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Sino ang nagtalaga sa kanya dyan? Ang nag-elevate sa kanya, di ba? Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Sino nagrekomenda sa kanya dyan? Si Bongo. Di ba? Anong lumalabas? Anong ginawa nitong ICI? Nag-imbestiga sila ngayong Marcos administration lang. Tama. Bakit? Di ba? Paano mo ngayon makuha? Alam nyo, dapat kasi ang ginawa nila, iniilalim nila, mga kababayan. Hinalukay nila kahit pang mula 2015 o 2014 hanggang kasalukuyan, hanggang 2025. Anong nangyari, yung inimbestigahan lang sa panahon lang ni PBBM eh. Di ba dapat mas maganda kung iimbestigahan po nila yan pamula kahit 2015 o 2014 hanggang 2025, mga kababayan, para nang sa ganon, malaman talaga natin kung saan nag-ugat yung matinding korupsyon. Diba, kung saan nagmula at kung paano unti-unting lumaki etong mga Diskaya at yung iba pang mga korap. Diba, kasi malalaman ng taong bayan yan eh. Kung talagang paano na-build etong pangungurap nitong mga korap na ito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kung saan ito nanggaling. O si Yusek Cabral, buong kabuuan ng Duterte administration, diyan talaga lumawak yung influensya niyan. Diyan naging notorious yan. So dapat buo nila simulan. Kasi hindi eh. Kung ano na lang, di ba? Mas inuna pa yung mga kaalyado ng Marcos administration. Yun nakakaduda naman yun. Kagaya po ninyo ay marami po tayong katanungan, pero aabangan po namin ang inyong mga susunod na pasabog kagaya ng iniimbestigahan nyo by January 2026. Maraming salamat po. Ayan, nakakapagtaka rin kasi ang inuna talaga, mga kababayan, mga kaalyado ni Presidente, ni PBBM, yung inunang imbestigahan saglit na ibaba yung investigasyon pamula 2015 hanggang 2025 at imbestigahan po lahat. Kung mapapansin nyo, ang mga nasa sala ngayon sa hot seat, mga kaalyado ni Presidente yung iba. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, nung lumabas po yung balitang yan na magpa-file ng kaso, ito pong si former Senator Trillanes ngayong darating na January, laban po kay Paulo Duterte, nagsalita po itong si Pulong at ayon po sa kanya, mga kababayan, lahat ng DPWH project sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 ay fully accounted for. Yan yung sabi dito, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Muling iginiit ni Congressman Paulo Duterte na lahat ng ipinatupad na proyekto sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 ay fully accounted for ng DPWH. Nailabas na raw ang katunayan nito nang isa publiko ang listahan ng 49 billion. Sabi dito ni Lionheart, grabe ang lalakas ng mga sindikato, dapat pigilan ng mga traidor na maka-incheck na magnakaw na mga yan. Ang problema nga, kahit yung survey firm, hawak nila di po ba? Ganun po katindi. Billion pesos na DPWH projects tugma sa nabanggit na panahon. Ginawa ng kongresista ang paglilinaw matapos makaladkad sa tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sa aming unang report, aabot sa mahigit 764 million pesos ang kanyang project request. Muling lilinawin ng BNC, hindi bycam o budget insertions ang laman ng mga dokumento, kundi project requests habang ginagawa ang NEP. Ang nakakapagtaka kasi dito, bakit kailangan niya pang mag-project request, mga kababayan, napakalaki na nga ng kanyang insertion. Di po ba, nasa 51 billion pesos na nga. Bakit kailangan niya pang mag-request ng mga proyekto na nagkakahalaga ng nasa 700 million pesos? Meron nga siyang 51 billion pesos. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Isang bagay na hindi umano dapat pinakikialaman ng mga kongresista ayon mismo sa mga opisyal ng DPWH. Responsibilidad daw kasi ito ng mga district engineer at iba pang tauhan ng ahensya.
Ngunit sa huli, hinamon ni Duterte ang media na tigilan ang pag-recycle ng umano'y aligasyon at sa halip, tukuyin kung saan talaga napunta ang trilyong-trilyong pisong pondo para sa flood control project. O ayan, mga kababayan ayan yung iginigit ni Paulo Duterte. Ang nakakapagtaka kasi dito, bakit kailangan niya pang mag-request ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 764 million pesos. Maliwanag nga mga kababayan na meron siyang meron siyang insertion na nagkakahalaga ng 51 billion pesos. Saan napunta yon? Diba akala ko ba ginamit mo yon sa distrito mo at naipaayos mo yung mga dapat ipaayos diyan? Bakit kailangan mo pa na mag-request ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 764 million pesos? Doon pa nga lang sa 51 billion, sobra-sobra na yun sa distrito mo, Congressman Paulo Duterte. Di po ba mga kababayan? Kung kayo tatanungin mga kababayan, ano ang masasabi ninyo hingil po dito sa hakbang na gagawin ni former Senator Trillanes na kung saan mga kababayan, pagtungtong ng January kakasuhan niya na po ulit ito pong si Paulo Duterte. Sa ombudsman siguro ito mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.